message ngayon pong umaga ay a vessel of honor. Sabi po natin, a vessel of honor. Sa Jeremiah chapter 18, verse 1 po hanggang verse 6, ito po yung nakasulat. Sinabi sa akin ni Yahweh, si Jeremiah po yung nagsasalita rito, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok, a potter, at may ipahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na yon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Diyan sa verse 9, verse 6, pwede bang yung Israel palitan natin ng pangalan natin? Okay, then sabay-sabay po nating basahin. Okay, yung Israel po, papalitan po ninyo ng inyong pangalan. Okay, 1, 2, 3. Wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na yon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Sabi po rito sa passage na ito, God is the potter, magpapalayok, and we are the clay, tayo yung putik. Okay. Ilang lessons po mula rito sa potter's shop. No, pinanood ko yung video, may mga ilang video po akong pinanood, at tinignan ko talaga paano ba ginagawa ang palayok o isang earthen vessel, no? Paano? Okay. Mula ron sa istorya ng pagpapalayok, paggawa ng mga earthen vessel, nakakita po ako ng ilang lessons. Number 1, God picked us up from miry place to be useful. Kinuha tayo ng Diyos sa putikan, sa maruming sa lupa, sa maruming lupa, para maging kagamit-gamit. Yung magpapalayok, yung tao, no, bago siya makagawa ng palayok, siya ay kumukuha muna ng putik or clay sa Ingles. Clay ang ginamit. Putik. No? Doon sa isang lugar na maybe ay maraming mga dumi, no? Doon siya kumukuha ng mga putik. Pero iba't ibang klase pala po ang mga lupa na pwedeng gawing clay. Hindi lahat ng lupa ay pwedeng gawing clay o pwedeng maging earthen vessel. Ang magpapalayo, kumukuha siya ng clay na gagamitin. At yung clay na yon ay marami pang mga dumi. Marami pang mga elemento ron na kailangan ay alisin pa. No? Hindi pa siya perfect clay. No? Ganon din pala ang Diyos sa atin. Tayo po ay parang mga clay or putik. Worthless in our natural condition. No? Parang yung putik, kapag hindi mo siyang ginawang earthen vessel o isang kagamitan, para lang siyang walang halaga. Ganon din po tayo. In our natural condition, we are worthless. Hindi tayo ready na maging isang magandang kagamitan. No? Para po tayo, noon dating hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos. But however, God is able to see what we can become. Ang Diyos, bagamat tayo ay makasalanan, marumi, para bang sa ating sarili, wala tayong nakikita maganda sa ating buhay, pero ang Diyos, may nakita na siya sa atin. No? Meron na siya nakitang magandang future natin. Yung pwedeng maging tayo one day. At ang ginawa ng Diyos ay inumpisahan niya tayong ayusin, baguhin, linisin. Before we are worthless vessel. But by the mercy of God and grace of God, tayo ay inuunting-unting
sineshape ng Diyos para maging kagamit-gamit sa Kanya one day. Then I realized, dinampot ka sa putikan upang maging magandang kagamitan. No? Tayong lahat yon. No? Wala tayong may pagmamalaki. Kung tayo ngayon ay ginagamitan ng Diyos powerfully, dahil nilinis tayo ng Diyos, pinulot tayo sa putikan. Nilinis, shinape tayo, minolde tayo ng Diyos para maging kagamit-gamit. That's why kapag tayo po ay very useful na, nagagamit na tayo ng Panginoon, be thankful and not be prideful. Maging mapagpasalamat, hindi maging mayabang. Kasi tandaan natin, galing lahat tayo sa putikan, we are a worthless vessel before. No, wala naman talaga tayo. Okay, number 2. God takes away all unnecessary things to make us moldable. Yung magpapalayok, yung potter, kumukuha siya ng clay doon sa lupa at yon ay punong-puno pa ng dumi. Imperfect pa. Hindi pa readyng gamitin. Kaya ito'y nililinis niya, nilalagay niya sa isang flat surface, nililinis niya at ginagamitan niya ng wooden mallet. Wooden mallet, ito po yun. Pinupukpok niya yung clay para maalis yung mga air bubbles. No? Ang mga clay pala po, may mga air bubbles, hindi natin alam. Ako, hindi ko po alam yon. Nalaman ko lang nung inaaral ko po ito. May mga hangin yung mga clay. Kapag hindi nawala yung hangin at finorm mo siya, ginawa mo na siyang isang vessel, mahina siya. No? Kung ano yung part na merong hangin, magiging marupok siya, mahina siya. Hindi mo magagamit yung vessel, mababasag lang din. Kaya ang ginagawa ng potter o magpapalayok, kinukuha niya yung clay, pinupukpok niya muna. No? Yung wooden mallet na yan. Pinupukpok niya hanggang sa mawala yung hangin sa loob. Pinifilter niya, nililinis niya, sinosoften niya yung clay. Kasi hindi naman lahat nung clay ready na talagang gamitin eh. Kailangan muna niyang pinuhin, kailangan muna niyang linisin, kailangan munang maging moldable siya. No? Yung tamang lambot para madali siyang mamold ng magpapalayok. Amen po ba? Ang Diyos ganun din sa ating pong buhay. No? Ano yung mga bagay na hindi maayos sa buhay natin? Ano yung mga bagay na sumisira sa atin? Yun yung inaalis ng Diyos. Yung inaalis ng Diyos. Kumukuha siya ng wooden mallet, no? Pinupukpok niya tayo, dinudurog niya tayo, inaalis niya yung mga hangin sa ating buhay. Pride. Inaalis niya yung kataasan, kayabangan, kapalaluan para tayo ay maging moldable. Amen po ba? Inaalis ng Diyos lahat na makapagpapabagal sa layunin niya sa buhay natin. Sinisira niya yung mga bagay na makasisira sa ating buhay. Amen po ba? Para tayo ay maging moldable and magawa niya tayo ng isang vessel of honor at maging magamit-gamit tayo. Ano yung mga bagay na inaalis ng Diyos sa atin? Maybe pagkamakasarili, maybe kataasan, maybe yung pagkamainggitin, o kaya yung kadamutan or sexual immorality. Maraming bagay na inaalis ang Diyos sa atin. No? Dahil gusto niya magamit tayo one day. Amen po ba? Gumagamit siya ng pamalo. Kaya minsan masakit eh. Dinidisiplina ka niya para matanggal yung mga hangin sa buhay natin. Finifilter niya tayo. Sinosoften niya tayo. No? At gumagamit siya ng pamalo, disiplina sa atin. Kaya hindi masakit, hindi masarap, masakit yung ikaw ay disiplinahin, yung ikaw ay
linisin ng Panginoon. Amen po ba? Then I realize, maling mga bagay kanyang inaalis upang paghulma sa atin ay maging mabilis. Pangatlo, God puts us on a wheel with a great purpose in mind. Meron palang ang mga magpapalayok o yung putter, merong steering wheel. Yung bilog na ganyan, tapos doon nilalagay yung putik, tapos umiikot siya, pinaiikot ng putter. Ang tawag po ron ay wheel. No? Yung wheel po na yon, okay, pakita natin yan po. No? Iba-iba pong klase po yung wheel. Tinignan ko sa Google yan yung nakita kong medyo lumang wheel. Yung mga wheel po ngayon na ginagamit ng mga putter ay ibang klase na. No? Stainless na, napakaganda na, di kuryente na, pipindutin mo na lang, iikot na siya. Nung araw, siguro nung panahon ni Jeremiah, hindi. No? Ikaw ang mag-shape, ikaw rin ang tutulak ng wheel. Ikaw magpapaikot ng wheel. Siguro merong tali sa baba na tinatapakan or anything na basta mapapaikutin ng putter, yung magpapalayok, yung wheel na yon para yung kanyang clay doon ilalagay at mahuhugisan niya na maayos yung kanyang clay. No? Yung putter po, yung magpapalayok, bago niya ilagay yung clay doon sa wheel, yung pinapaikot na ganon, bago niya ilagay yung clay, meron na siyang nasa isip kung anong klaseng vessel, kung anong design na vessel ang gagawin niya. Nasa isipan niya na yun. Hindi yung naglagay siya ng putik, tapos hindi niya alam kung anong klaseng design. No. Meron na siyang nasa isipan kung anong design ang gagawin niya doon sa clay. Ganun po ang mga magpapalayok. Ganun din ng Diyos. Ganun din ng Diyos sa atin. Nilalagay tayo ng Diyos sa paulit-ulit na sitwasyon sa ating pong buhay. Parang pinaiikot tayo. Di ba? Yung putik, pag nilagay mo rin sa wheel, paikot-ikot eh. Paulit-ulit lang eh. Ang tagaan, paikot-ikot, paulit-ulit. Hanggang sa ma-shape siya doon sa design na gusto nung magpapalayok. Ganun ang Diyos. Nilalagay niya tayo sa mga paulit-ulit, pabalik-balik na mga sitwasyon. No? Paulit-ulit na mga pinagdadaanan sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa ministry, sa love life, paulit-ulit. No? Parang walang katapusan. Parang hilong-hilo ka na sa kakaikot. Dinadaanan mo lahat yon. Brokenness, dinadaanan mo yung rejection, disappointments, yung loneliness, paulit-ulit. Dumadaan ka ron. Anong purpose ng Diyos? Dinedevelop niya tayo sa paulit-ulit na mga pinagdaraanan natin sa ating pong buhay. Sino rito yung nakakaranas ng gano'n? Naranasan ko na to last year, nararanasan ko na naman ngayon. Nasaktan ako last year, ngayon nasaktan na naman ako. Na-reject ako nung isang linggo, ngayon na-reject na naman ako. Na-disappoint ako last month, ngayon, na-disappoint na naman ako. Nagkasakit ako. Last year ngayon, nagkasakit na naman ako na matindi. Paulit-ulit para tayo naroon sa wheel, sa steering wheel. At pinaiikot tayo roon. Pero tandaan natin, sa mga sitwasyon na gano'n, na paulit-ulit na pinagdaraanan natin, may dinedevelop ang Diyos. May binabago ang Diyos sa atin. Sineshape niya tayo sa isang vessel, sa isang design na gusto niya sa atin. It's for our own good. Amen po ba? Sabi mo po siyang katabi, para sa ikabubuti mo yon. Amen po ba? Kaya natin nararanasan yung paulit-ulit na sitwasyon na yon. Dinedevelop tayo ng Panginoon. At gusto ng Diyos ay ma-overcome natin yung mga sitwasyon na yon. Merong mangyari sa atin, matuto tayo, mabago tayo. Ang gusto ng Diyos sa atin, maging faithful and compassionate servant tayo. Kaya niya tayo pinadadaan sa paulit-ulit na mga sitwasyon. Ang gusto ng Diyos sa atin, maging generous and grateful
disciple tayo. Ang gusto ng Diyos maging consecrated, committed worker tayo. Ang gusto ng Diyos maging humble and courageous leader tayo. Kaya tayo paulit-ulit dinadala doon sa same situation na yon. Pero tandaan natin, merong unique design ang Diyos sa iyo kung bakit ka pinadadaan dyan na paulit-ulit. God has a great plan. God has a great purpose pa rin sa iyo. Amen po ba? I realize, sa paulit-ulit mong sitwasyon, kamay ng Diyos pa rin ay naroon. God's hands are always on you, on His will. Kapag ikaw na natili roon sa will na yon, sa steering wheel na yon, ang kamay ng Diyos ay nasa sayo. Okay, pang-apat. God carefully shapes us into a vessel of honor. Yung magpapalayo ko, yung potter, habang minomold niya, minamasa niya, sineshape niya yung clay. No? Yung clay. Unti-unting nagkakahugis yung clay. Sa bawat kilos ng kamay nung magpapalayok, sa bawat diin, sa bawat haplos, nagkakahugis, nagkakadesign yung clay. Nakikita unti-unti yung gustong design nung potter. No? Kung ano yung nasa isip nung magpapalayok o nung potter, yun yung lumalabas unti-unti doon sa clay na yon. Ganon ang Diyos. Alam ng Diyos ang design o purpose na gusto niya sa iyo bago ka pa ipanganak. And God puts us on His will to shape us according to the purpose that is in His mind. Amen po ba? Sabi mo po siyang katabi, may purpose ang Diyos sa iyo. Sabi mo siyang katabi, nasa isipan ng Diyos ang gustong shape niya sa iyo. At minsan ayaw natin na naroon tayo sa steering wheel. Bakit? May pressure. Nararamdaman natin yung kamay ng Diyos, may pressure, dinidiinan tayo. No? At minsan nasasaktan tayo kasi nga minomold ka eh. Sineshape ka eh. No? Nararamdaman mo yung pressure ng kamay ng Diyos at nagtatanong ka, ano nangyayari? No? Minsan, akakala natin ay pinabayaan na ako ng Diyos. Ano nangyayari sa aking buhay? Bakit ako nasasaktan ng ganito? Bakit ako sobrang pressure sa ganitong bagay? Yung pala, merong ginagawa ang Diyos. Minomold ka, sineshape ka, naroon ka pala sa steering wheel ng Diyos. Amen po ba? At minsan kine-question natin ng Diyos. Nagagalit tayo sa Kanya. No, remember this. With care, knowledge, and wisdom, God is shaping us to what He wants us to become, to be a vessel of honor. I realize this, tayo ay hinuhulma upang maging karangalan niya. Amen po ba? Na-realize ko po, yung pong vessel po na yon, yung pong nilililok na yon, yung clay na yon na sineshape, kamay ng Diyos yung naroon. Yung fingerprints ng Diyos, pakinggan niyo po ito, yung fingerprints ng Diyos ay naroon sa clay na kanyang hinuhugis. Ibig sabihin ng fingerprints, personal identity. Ibig sabihin yung personal identity ng Diyos ay nasa iyo. Dahil siya ang potters, tayo ang clay, yung kanyang fingerprints, yung kanyang personal identity ay nasa sa atin. Ibig sabihin, may marka ka ng Diyos. Yung kamay ng Diyos, may marka sa buhay mo. Masterpiece ka. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakikita kapag ang mga tao ay nakatingin sa iyo, nakikita nila ay Diyos. Bakit? Yung fingerprint ng Diyos ay nasa sa atin. Inaintindihan po ba natin yon? When people look at us, they see God on us. Because of God's
fingerprints na nag-shape sa atin. Kaya po, we need to trust His hands. Minsan nasasaktan tayo, okay lang yun, hayaan mo lang. Merong ginagawa ang Diyos. Yung kamay ng Diyos may pressure eh. Pino-form tayo, shape tayo. Hindi yon minsan masarap, hindi nakakatuwa, kundi masakit. Kasi nga may inaayos, may binabago sa atin. Shape tayo ng Diyos sa isang napakagandang vessel. Number 5, God remolds and reshapes us when we fail. Ito yung maganda. Next slide. God remolds and reshapes us when we fail. Okay, next slide. Okay, pakilagay na lang Yung pattern po, yung magpapalayok. Habang minomold ng pattern, yung clay, nakita niya na hindi lumalabas yung hugis o design na gusto niya sa clay. He found out na yung clay ay may problema. May problema yung clay. Ang ginamit sa English ay marred. Ibig sabihin, unfit. May defect. May defect. Yung clay ay may defect. Kaya hindi maihugis, hindi ma-shape nung pattern yung clay kasi may defect yung clay. Maybe, meron pang mga impurities na dapat matanggal doon sa clay. May mga air bubbles pa na dapat maalis doon sa clay. No? Kaya hindi siya ma-form ng maayos. Kaya ayaw niyang sumunod doon sa shape na gusto ng pattern. At kapag meron pong defect, yung pong clay, alam nyo, yung pattern, yung magpapalayok, pwede naman niyang itapon yung clay eh. Ayaw mong magpahugis ha, ayaw mong magpa-shape, ayaw mong magpa-mold sa akin, o sige, tatapon na kita doon sa pusalian. Di na kita gagamitin. Pero hindi yun ang ginagawa ng pattern. Alam niyo, ang ginagawa ng pattern, nire-refine niya. Hindi siya kumukuha ng bagong clay. The same clay, ang ginagamit niya, i-refine niya uli yun, lilinisin, aalisin yung mga unnecessary materials na nakahalo ron, lahat ng dumi, aalisin niya, lahat ng air bubbles, aalisin niya, lilinisin niya uli, i-refine niya uli, mag-uumpisa siya uli. Ganun ang ginagawa ng magpapalayok o ng pattern. Mag-uumpisa siya uli doon sa clay. The potter didn't give up on the clay. Bakit hindi nag-give up yung magpapalayok? Marami na siyang time na inubos doon sa clay na yon. And he is a patient potter. Kaya hindi siya nawawala ng pag-asa yung magpapalayok dahil bago pa matapos yung kanyang gustong vessel, nasa isipan na niya yung kanyang finished work of art. May vision siya doon sa clay. Excited siya, alam niya na mangyayari yung plano, yung gusto niya doon sa clay. Alam niya yon. Kailangan lang ng oras pa. Remolding and reshaping the clay again and again. Hanggang sa lumabas yung isang vessel according to His plan. Ganon ang Diyos. Kapag tayo ay nagkakamali, hindi tayo tinatapon ng Diyos. Bagkus nilalagyan niya muli tayo sa potter's wheel again and again. Minsan alam mo kung bakit ka nasa potter's wheel at minsan hindi mo alam kung bakit ka naroon uli. Paulit-ulit. No? And sometimes the process will be very painful, masakit. And in those moments of pain and brokenness, doon nakakagawa ang Diyos ng isang napakagandang vessel for His glory. Ang Diyos na nagligtas sa atin ay patuloy na naglilinis sa atin, bumabago sa atin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon.
Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hindi siya napapagod kapag tayo nagkakamali, kapag tayo nag-fail. Hindi niya tayo tinatapon. Diyan ka na nga lang, ayaw mong sumunod, bahala ka sa buhay mo. No. Paulit-ulit, nire-reshape, nire-remold niya tayo. Nililinis niya tayo. Binabago niya tayo. Si Jeremiah po, sabi ni Yahweh, pumunta ka ron sa magpapalayok. Tignan mo yung ginagawa ng magpapalayok. At nakita ni Jeremiah kung paano yung clay ay paulit-ulit na nasisira. Nakita ni Jeremiah yung clay paulit-ulit na bumabagsak. Pero nakita rin niya yung magpapalayok paulit-ulit na minomold. Paulit-ulit na sineshape yung clay. Walang tigil hanggang sa lumabas ang isang napakagandang vessel. He kept working with it. He kept building it up. He kept picking it up every time it fell. Ang Diyos ganon. He never stops for nothing. No matter how much we resist, no matter how much we rebel, no matter how much we want to go our own way, our God does not throw us away. He continues to work with us, always working to bring us to the place that He has called us to go. He knows that in time we will be made into something beautiful. Oras lang, panahon lang, alam niya, magiging magandang kalalabasan sa ating pong buhay. Sabi mo sa iyong katabi, oras lang, panahon lang, magiging maganda ang kalalabasan mo. Ano dapat natin gawin? I-submit natin yung ating buhay sa ating pong maker, sa ating pattern, dahil siya nakakaalam na magandang purpose, magandang plano niya sa ating pong buhay. I realize, nagkamali o nagkulang ka man, kamay ng Diyos ay laging pa rin na gabayan. Amen po ba? Di pa tapos si Lord sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Trust His heart. Trust His hands. Amen po ba? At panghuli, God brings us through the fire to be strong. God brings us through the fire to be strong. Yung magpapalayok, after niyang mahugisan yung clay at matapos niya yung napakagandang clay, hindi pa tapos. Ang kanyang gagawin, meron siyang huling gagawin. Yung pong palayok na nagawa niya, yung pong magandang vessel na nagawa niya, ilalagay niya ngayon sa apoy. Pakita natin yung picture. Ilalagay niya sa apoy yung nagawa niyang pot o gamit or earthen vessel. Para saan? Para tumibay. Pinadadaan niya sa apoy. Saktong apoy lang. Saktong oras lang. Hindi pwedeng malakas na apoy. Hindi pwedeng sobrang tagal sa apoy. Saktong lakas, saktong init, saktong oras lang para ang isang earthen vessel ay tumibay. Alam ng Diyos kung gaanong tindi ng apoy ng pagsubok ang iaalaw sa ating buhay. Alam din ng Diyos hanggang gaano tayo tatagal sa mga pagsubok. Alam ng Diyos kung ito'y makasisira na sa atin. Alam ng Diyos kung ang apoy ay makasisira na sa atin. Hindi niya iaalaw na dumaan tayo sa apoy na makasisira sa atin. Amen po ba? Alam yan ng magpapalayok. The fire is a symbol of the Holy Spirit. The Holy Spirit anoints us and fires us up to make us strong in our faith and character. Ibig sabihin po, yung pong apoy na yan ay sumisimbolo sa Holy Spirit. We need the Holy Spirit sa ating pong buhay.
Kailangan nating pumupunta tayo sa fireplace, dahil sa fireplace, napapalakas tayo. And the Holy Spirit is the fire, no? At yung fire ng Holy Spirit na yan, ay kailangan natin sa ating pumbuhay para tayo ay lalong lumakas, tumibay. Always pray for refilling of the Holy Spirit. Always go to the fireplace. Apoy ng Espiritu ay naisin, katatagan ay tatanggapin. Amen po ba? Ito po dapat natin gawin. Bilang tayo po ay mga clay, be moldable. Be moldable. Sabi mo po, be moldable. Ang clay dapat moldable. Para maging moldable, isuko sa Diyos ang lahat ng bagay na ayaw niya sa buhay natin. Pangalawa, remain in the potter's hands. Huwag kang aalis sa kamay ng magpapalayok. Huwag kang aalis sa kamay ng Diyos. The clay must remain in the potter's hands. The only way for the clay to become something of value is to stay in the potter's hands. Surrender your life in His gentle hands. Pangatlo, remain in the potter's will. Huwag kang aalis sa will ni Lord. Huwag kang tatalon sa will ni Lord. Nakakita na po ba kayo ng clay na mula ron sa will, tumatalon? Huwag kang aalis doon sa will ni Lord. Submit your will to His will. Submit your will to His will. Amen po. Be fired up by the Holy Spirit. Be filled and refilled with the fire of the Holy Spirit. Ang clay po ay napaka-ordinaryong elemento. Parang itong dirt lang. No? Parang itong dumi lang. Yan po yung clay, parang dumi. Pero, kapag yung clay na yan na parang dumi ay napunta sa kamay ng magpapalayok, it becomes a great value. Matapos itong i-mold, i-form, i-shape, padaanin sa apoy, yung clay na parang walang halaga, nagkakaroon ng malaking halaga. Ito ay nagiging kagamitan na mahalaga at mahal. The Lord will use you to fulfill His will for you. Amen po ba? The Lord will use you to fulfill His will for you. His purpose for you. At may reward kapag tayo ginagamit na po ng Panginoon. We need to be moldable. We need to stay in the potter's hand. We need to stay in the potter's will. We need to be fired up and become what the potter's desires. Amen po ba? Tandaan natin, we are but for the potter's use. Ikaw ay para gamitin ng iyong Diyos na lumikha sa iyo. Kapag ang Diyos ay kumikilos sa atin, gumagawa sa atin, minomold tayo, masakit. Pero lagi natin tandaan, ang kamay ng Diyos, God has a loving hands, gentle hands, unti-unti niya tayo minomold, sineshape, para lumabas ang isang napakagandang vessel. A vessel of honor. A useful vessel for God. Amen po ba? Tumayo po tayo. Let's worship the Lord.